Ayun, magandang araw po, no? Medyo matagal-tagal po tayong hindi nag-upload ng ating video, mga brads, no? Siguro mahigit 1 week, yun. Kaya ngayon, andito naman po tayo. Ang video po natin ngayon, sa halip naman na papunta ng opisina, pauwi naman po, no? Kaya maiba naman kahit konting-konti. Kaya sa mga bago po sa aking channel, pasuyo po, pa-subscribe po at pa-like at saka share na lang po sa ating mga video. Yun, araw po ng Sabado. Kahapon o nung ano ba ngayon? Sabado, Biyernes ng gabi, naglabasan na po ang exam result ng teacher licensure at saka yung mga board exam, mga kasama ang bar exam yata, no? Oo, kasama ang bar exam. Isa sa mga pinaka sinusubaybayan po, mapa-ordinaryong tao, mapa-prominenteng tao, isa po yan sa sinusubaybayan, no? Actually, ng buong Pilipinas, pati mga media, di ba? Sinusubaybayan po yan. Talagang ang bar exam. Yung pag-exam pa lang, talagang ano na eh. Lalo na yung result. Grabe ang pagsubaybay niya. So, iba po kasing klase ang bar exam. Pag pumasa ka, parang daig mo pa yung celebrity pag pumasa ka ng bar. Tolino, napag-uusapan natin yung bar exam. Particular yan sa law. Si Ferdinand Marcos po, no, senior, siya po ang entitled ng pinakamataas na score sa bar exam. Ang naitala po niya is 98%. Isipin nyo, 98% po. So ibig sabihin, kada 100 na questionnaire o tanong, dalawa lang po ang mali niya. Yun ang lumabas sa result ng bar exam po ni Ferdinand Marcos Sr. Sabi niyo, ganun siya katalino, ha? Pero yun din po yung dahilan, no? Nagtaka ang ang Supreme Court. Yun na din po yung naging dahilan na natawag ang atensyon at pina-exam ulit po si Ferdinand Marcos. Duda po sila sa result niya, no? 98% nga naman. So pinatawag siya. Yung exam po na yun is written exam, diba? Yung pag nag-exam ka, board exam, licensure, bar exam, written po yun. So yung ginawa kay Ferdinand Marcos, no? Kay Sir Ferdinand Marcos, sa dating presidente, oral exam sa Supreme Court. So that time, sa oral exam, ang naitala po niyang score, 98%, from 98%, naging 92 ang score po niya. So oral pa po yun. So ibig sabihin, not bad. Diba? From 98 to 92. So ganun po yung nangyari. Pasado pa rin siya. Kaya lang, doon sa final niya na kinilala
na score po is 92.35, meron na pong mas mataas sa kanya. Ang naitala po na mas mataas doon po sa 92, no, ni Ferdinand Marcos, si retired Justice Lawrence Regalado. Ang score po niya is 96%. Siya ngayon po ang hanggang ngayon nag-hold ng title na pinakamataas na rating sa bar exam sa history po ng Pilipinas. Dahil doon sa dapat po hindi pa rin niya na surpass yung score ni Ferdinand Marcos na 98, pero ang kinilala po is yung 92, kaya siya po ngayon ang pinakamataas na may rating sa bar exam na result sa buong Pilipinas sa history po, si Justice Lawrence Regalado. Nangyari po ang exam na yan noong 1954 po. Sige po, kuha muna tayo ng buwelo. Kukurba tayo baka makabangga po tayo. Ang kauna-unang babae naman po na lawyer, si Almeida Lopez, Natividad Almeida Lopez. Yan, siya po yung first female lawyer po ng bansa natin. Siya rin po yung naging kauna-unang judge sa Municipal Trial Court ng Manila. Ang bar exam po, no, sa mga kumukuha ng law, hindi po siya unlimited. Although unlimited siya, pero may mga kondisyones, kumbaga. Katulad po ng law, isa sa mga ganitong halimbawa is 3 beses kang bumagsak, hindi ka na makakapag-exam ulit hanggat hindi mo nakukomplete yung mga kondisyones. Dapat bago ka makapag-re-exam, makapag-enroll ka sa mga reviewer, tapos makapasa ka sa mga review center na in-enrollan mo, makakapasa ka. Yan. Tapos mag-aaral ko ulit, parang refresher ba, kumbaga, bago ka ma-entitled na makapag-exam ulit. Yan, ganyang katindi ang bar. So hindi basta-basta pag bumagsak ka ng 3 beses. Pero napakahirap, napakasikat po ng bar exam, no? Pero isa sa pinakamahirap po na exam, licensure exam sa buong Pilipinas, ay hindi lang po ang abogado, hindi lang po ang law, no? Kundi po ang isa is ang physician. Ang physicians po ay isa sa pinakamahirap na exam po. Actually, kahit sa buong mundo po, isa siya sa pinakamahirap. Alam nyo po, no, ang bar specifically para po siya sa mga lawyer, no, sa mga nag-take ng law, tapos magte-take sila ng exam, licensure exam, is bar ang tawag sa nila. Sila po natawag lang na ang exam nila ay tinawag na bar exam. Ang bar exam po ay nagsimula sa katagang bar. Hindi po siya abbreviation. Kunwari BAR, Bureau of ganito. Hindi po siya ganon.
yung parang yung bar kasi is yung parang ano siya, yung ano ba tawag dito, binubuo siya ng judiciary, ng judge, ng lawyer, ng ano, parang ganun siya. Tapos yung sa court po, yung sa loob ng court, may wooden bar doon eh. Yun, yung wooden bar. Yung wooden bar po doon is symbolize ng law, ng katarungan, parang ganon. Kaya tinawag siya na bar exam. Pero kung titingnan mo siya, is kamukha din siya ng iba na licensure. Kumbaga, magkakaroon ka ng lisensya kung titingnan mo. Pero sa kanila, dahil nga yung wooden bar nag-symbolize ng katarungan is law, kaya po nagkaroon po ng tinatawag na bar exam. Ang pinakabata po na lawyer ay si Joseph Maynard Borja Ereze. Yan po ang pinakabatang lawyer sa buong Pilipinas. Actually, isa sa pinakabata sa buong mundo. At the age of 18 po. At the age of 18 years old, isa na po siyang ganap na abogado. Actually, gumraduate lang siya, 16 years old eh. Then, naipasa po niya, dahil hindi nga siya pwede mag-exam sa batas, is dapat is 18 years old, naipasa po niya yon ng 18 years old po siya. Hindi po siya nag-exam ng 16 years old, kaya ganun po yung nangyari. Ayun. Hanggang sa muli po, nandito na po tayo. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking channel. Hanggang sa muli po. Salamat.